Good morning. Thanks for this interview kahit napakaaga, Father Dean. Siguro nasubaybayan po ninyo at napakinggan ninyo mga developments sa nangyayaring Quad Committee hearing. Ano sa tingin ninyong implikasyon nito? Dapat ba na maging active na agad, mabilis na agad na kumilos ang ating pamahalaan para matingnan, maimbestigahan at makapagsampa ng kaukulang kaso para na rin po sa mga naniniwalang biktima ng summary execution, extrajudicial killing, yung kanilang mga mahal sa buhay, Father? Well, in the first place, Orly, of course, the disclosures ni Garma. Garma Mhm. are very important at ang kabutihan ng Quadcom ay nalalaman ng buong bansa ang kanyang testimonya at ang kanyang ebidensya, no? Pero, Orly, the so far she has made these statements through an affidavit. Mm-mm. At sa ilalim ng batas, an affidavit is Binding. hearsay Here's, unless it is testified to in court yeah, I and understand. unless the affiant has been subjected to cross-examination. Pero, having said that, you are correct in saying that the affidavit can be the basis for the Department of Justice to proceed and to conduct the investigation. Kasi yung investigation naman ng Kongreso is not really for purposes of prosecution For but for purposes of lawmaking. for legislative purposes po yun. In aid of legislation. Mm, Mm. yeah. Okay. So, Baka lang kasi makalimutan ko, Father Rani, isingit ko lang. May binagit kayo. Tama rin ho yun. Lahat ng testimonya, subject yan for cross-examination at pagtatanong para malaman kung totoo and kung anong basis ng affidavit na ito. Does it follow na yung mga statement? Kasi kung pakikinggan natin sinabi ni Garma, baka ito parang devil's advocate lang, Father Rani. mm, Lagi naman natin naririnig pag may matagumpay na operasyon ng PNP, mayroon talagang nagpapaluwal, may nagbibigay talaga ng reward. So it's just part of the system, walang masama doon. And hindi naman yun pagtitiyak na may alam talaga o may first-hand information si Garma regarding yung kung papaano namamahagi ng pera sa mga napapatay o may operasyon napapatay. Ano lang 'yon, devil's advocate lang 'yon just in case na maging pumunta doon ang talakayan. May bigat ba yang ganyang mga pag question o pag-unawa sa pahayag ni Garma, sa Father? yes, the important question will be whether she knows these things as a matter of personal Mm. knowledge. How she got to know these things, talagang mabibigat na mga tanong ang mga yan, no? Mhm. Pero, itong mga, mga nasabi niya are very important points. Kaya, sisiyasatin na mabuti ang evidentiary value ng kanyang sinabi. Mm. And that can only be done by the prosecutor's office. So talagang prosecutor ang mag-solve sa problema na yan, no? Mhm. And you are right. It is for the prosecutor to proceed now and to conduct the necessary investigation. Mm. Yeah, Hindi lang dahil sa mainit hindi lang dahil sa mainit na usapin pa ito kung hindi alam natin na baka lumamig na ito after ng election Father correct, ito correct. napag-uusapan lalo-lalo na hindi pa busy. Pero pagkatapos ng kampanya, pagkatapos ng eleksyon at lahat magkapatawaran na. O malalamig Correct. na ang ulo, kawawa naman yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK na andun kahapon sa hearing na talaga namang parang silang hinahataw ng latigo sa bawat impormasyon na kanilang naririnig kay Garma, Father Rani. Uh, correct. And yeah, ang mga nasabi din ay isang basihan sa pagpipili ng mga tao. Dapat malaman ng mga tao ang nasa likod ng mga EJK at Mm. kung anong ginawa Anyway, nila opo. so that they can make intelligent choices when the elections come. Kasi baka yung mga taong kasangkot dyan ay tatakbo
And so it's good that the people know what Yeah, is anyway, being about them. nasa ano na, nasa mga botante naman 'yan. Father, maisingit ko lamang po ito. Yung kasing isa rin sa napag-usapan ay yung tungkol sa dating testigo na kaugnay sa kaso ni dating Senador Leila de Lima. Naisip ko lang kasi, Father, minsan may mga testigo tapos pagbabaligtad, tama po ba? Minsan yung pagbaligtad parang hindi nagiging favorable pa eh. So parang mas lalo nagkakaroon ng pagdududa pag isang testigo ay babawiin yung kanyang unang testimonya, unang sinumpaang salaysay sa kanyang pagbaliktad, baka mas lalong nawalan ng kredibilidad yung pahayag niya. Gaano ba kahalaga itong ganitong mga pahayag ng mga testigo and then eventually bumabaliktad? Gaano ba kahalaga ito para ituring ng halimbawa ng ating mga korte o ng ating mga nasa larangan ng batas, Father Rani? It depends on the reason kung bakit siya unang nag-testify, no? Mm-hmm. For example, if he gives as a convenient reason that at the first time he testified, he was only compelled to do so by his superiors, that's a convincing reason for him to change his testimony. Mm-hmm. Pero as a general rule, when a person executes a second affidavit repudiating kanyang prior statement. Kanyang binabaliktad yung unang statement niya, that diminishes the credibility of a person. Pero as I said, dapat yung paliwanag niya ay nakatanggap-tanggap kung bakit nag-execute siya ng first affidavit. Kaya ko lang naman nasabi yan, Father Rani, kasi sa mga legislative inquiry, ang dami nang nag-testify. Nalala ko pa yun, si Bicoy. Ilang beses yata na bumaliktad si Bicoy hanggang sa wala nang naniwala sa kanya. Hanggang sa hindi na siya pinaniwalaan at napunta na lang sa basurahan yung kanyang mga recent statement o affidavit. So yung parang napakahirap din yun. Dapat talaga pag unang binigyan ng pagkakataon sa una pa lang yun, gawin mo na lahat para maiwas to. Ang totoo, kung talaga totoo ka nagsasabi, Father Rani. That's correct. All right. Sa tingin nyo, going back doon sa unang paksa natin, mas maganda ngayon pa lang na pag-uusapan na, sabi nga ninyo, ng ating mga prosecution, ng mga prosecutor ng gobyerno, itong lahat ng detalyeng ito at hindi na hintayin pa kung ano yung mga maaaring lumabas sa Quad Committee hearing. Yes, they can start now. In fact, Garma has executed her affidavit and other people have done so. So, pwede nilang gamitin yan in order to do their own investigation instead of waiting for the committee report of the Quadcom. After all, the committee report of the Quadcom is more for legislative purposes than for prosecutorial purposes. So, on the basis ng narinig nila, they can request the Quadcom for the affidavit or even request Garma herself for a copy of her affidavit and then proceed. Kasi hindi naman pwede na sabihin ni Garma, yung sinabi ko lang para sa Quadcom at nang huminto na sila pagtatanong because that will be perjury. No? Mm-hmm. Yung mga biktima ng allegedly mga biktima ng EJK, yung mga relatives nila, yung mga mahal nila sa buhay nagsasampa ng kaso, pwede ba nilang idagdag ito mga as a supplementary doon sa kanilang sinampang kaso against officers or officials ng nakarang administration? Itong recent statement ito ni Garma, pwede ba 'yon? Yes, of course they can and they should. No? They can and they should. These are very important statements, so they can and they should. Yeah. All right. Pero kayo, hindi kayo naniniwala na panahon na ito para hindi, para nangingiti ako, Father Rani, kasi nababanggit yung ICC na naman. Although alam natin na merong pamantayan, miyembro ba tayo, hindi tayo miyembro, pero yung impression na, ayan, may kanyang statement, pasok na ICC. Parang hindi ganun kadali po yun, hindi basta-basta yung ganun. Father Rani, ano po? That would be another reason for the ICC to come in. Pero precisely the fact that these hearings are going on and that the Department of Justice
has been taking some action. I don't know how far they have gone. That prevents the ICC from coming in kasi ang ICC works by complementarity principle. Saka lang pumapasok kung hindi gumagalaw ang mga ahensya ng pamahalaan. You just said that. Ibig sabihin, itong mga pagpapakitang ito, itong mga pangyayaring ito, itong mga development na ito sa ating bansa, mas lalo itong patunay na hindi natin kailangan ng ICC. Yeah, that's correct. Anyway, Father Rani, again, so nice talking to you again. Ano mo pinagkakaabalahan mo bukod sa Graduate School of Law? Kumusta nga pala kayo sa Tugigaraw? Lalo na yung State University ba yan? Father Rani, naapektuhan itong mga nakaraang nakaraang mga pagbaha. Kumusta po ba? Hindi naman. Salamat sa Diyos. Ang talagang natamaan na masama yung Batanes Islands. No? Right. Pero hindi naman kami, we were spared, pero parating umuulan dito na ngayon. And good luck, lalo na yung inyong hinahasa na mga future lawyer dyan sa Tugigaraw. Sa Cagayan State University pala yung pala. Thank you. Father Dean, thank you po sa inyo again. Salamat. Thank you. Father Anilio Aquino po ang Dean ng San Beda Graduate School of Law at Cagayan State University pala yun. Naisip ko Tugigaraw, sabi ko parang walang yun. Okay, wala palang ganun. 6:39 na ho ng umaga mga kapuso, magbabalik pa ho tayo. Marami pa ho tayong balita na talakayan, kaya't walang kakalas ang kumalas. Di ninyo maririnig yung ating pag-uusapan. Tandaan, labanan po ang fake news, dapat totoo.